Tumawa lamang ito at ang sabi sa akin ay napakaaga ko umanong magising. Sabay bumaba na ito. Amoy langis si Inang pero natural lamang yun siguro. Naisip ko na baka matanda na kasi kaya ganun talaga sila, di ba? Maayos naman akong nag-asikaso ng makakain ni Tingo. Konting imikan lamang din naman kami ni Inang pero ang napansin ko lamang ay paulit-ulit niyang tinatanong sa akin kung tama ba ang pagkakarinig niya na gagabihin si Dingo nung araw na yon. Hanggang sa nagising na si Dingo, hinatid ko ito sa may bandang kanto bago ito iniwan. Wala akong magawa nung umaga na yan kaya naman naglinis ako ng unang palapag. Wala namang kagamitan doon maliban sa doon sa kwarto namin at sa kusina. Patanghali na mag-offer si Inang na siya umano ang magluluto ng tanghalian. Napansin kong may inilabas siyang bayong. Parang yung bayong na dala niya nung nakaraang gabi. Magluluto umano siya. Doon ako nagtaka sa sinabi niya. Meron kasi siyang sinabi na parang nadulas siya nun. Ang wika niya. Maglalaga ako ng masarap na baka ha. Para naman maigi-igi ang kakainin niyo. Ninyo, Inang, sino pong kami tayong dalawa lang dito? Tanong ko. Hindi mo pa alam. Bulong niya na narinig ko nun. Pangiti-ngiti pa ako na nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumawa lamang siya at sinabing, basta, sasarapan niya umano ang luto para hindi naman umano siya mapahiya sa borders niya. Tama nga, sobrang sarap ng pagkaing inihain ni Inang ng hapon na yon. Ang dami kong kinain. Halos maubos ko ang kanin. Hindi na ako makahinga masyado at tatawa-tawa pa akong tumayo matapos kong kainin ang putahing ito. Kakaibang pagiging baka niya. Alam mo yung sabaw pa lamang ay malilamnam na. Hindi mamantika pero yung sebo niya ay may pagkamalagkit at masarap talaga. Pati ang karne, kahit sobrang lambot ay namumula-mula pa rin. At yung lasa ay lasang lutong-luto naman. Tinanong ko pa ang Inang kung ano ang sekreto niya sa pagluluto ng ganong klaseng ulam. Ngumiti lamang ito at sinabing hindi daw pwede. Sekreto daw. Ibibigay niya lang daw yun kapag malapit na siyang mamatay. Marami pa umano siyang mga alam na kakaibang putahe na kaya niyang lutuin, na siya lamang ang may sikretong rekados para lutuin yon. Sabi ko pa sa kanya, ang swerte ko namang borders ka ako. Madali inakamo ni Inang na matapos ang bahay rentahan at pwede pa siyang magdagdag ng kantina. Ilang oras din akong palakad-lakad, sir, matapos ang tanghalian, para lamang tuluyang bumaba ang kinain ko. Inabot ng 3:00 bago ako tuluyang nakaramdam ng katiwasayan ng sikmura. Gumaan ang tiyan ko at nagpatuloy na ako sa mga pwede kong gawain nun. Pasado 5:00 nang bumaba ulit si Inang. Siya na umano ulit ang magsasaing at magluluto umano. Isang putahe na naman. Tumango na lamang ako. Pasado 6:00 ay kumain ulit kami. Sobrang sarap na naman ang luto ng matanda. Parang pinatuyong adobo. Siguro ay dala na rin ng sa ilang linggo na kaming nagtitipid ay namiss ko rin na ganoong klaseng mga luto. Napapasingap ako sa sarap. Samantalang si Inang naman ay tuwang-tuwa nun. Kain ka lang, Letty. Habang hindi pa nauubos ang karne na pinanggalingan yan. Sambit niya. Busog ba na naman ako nung gabing yon? Pagsapit ng 8:00 ay hindi ko na magalaw ng maayos ang katawan ko. Mabigat na ang talukap ko. Antok na ako. Na kung saan na lang ako uupo ay napapaidlip ako. Sa sofa, sa upuan, sa may kusina. Sagdan. Bigla na lamang bumabagsak ang mata ko noon. At dahil sa naalala ko ang sinabi ni Dingo na kapag lagpas 8:00,
na wala pa siya sa bahay ay pwede na rin akong matulog.